Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayan, so magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. At muli, nandito na naman tayo para magbigay po ng balita sa inyong lahat mga kababayan. Nako, ito mga kababayan, ibang-iba na talaga ang Pilipinas. Napaka-good news na naman ang ibabalita natin ngayon. Dahil may karagdagan na naman kagamitan ng atin Armed Forces of the Philippines na makadetect sa mga barko ng China na illegal lumano nang pumapasok dito sa atin mga teritoryo. At ayon pa dito mga kababayan, makikita din ito ang panghaharas ng mga barko ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ay nanggaling umano sa bansang Japan. Grabe ito mga kababayan, talagang ini-improve na ng gobyerno ang ating mga kagamitan. Diba? Ito mga kababayan, isang Japanese mobile radar upang pahusayin ang kakayahan ng Pilipinas ng domain awareness. So alam naman natin mga kababayan, meron talagang mga illegal na barko na pumapasok dyan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. So number 1 ito na makakatulong. Dahil ito mga kababayan, maganda daw umano itong gamit na radar na ito na mula sa Japan. At ayon dito, sinabi umano nitong Lunes ni National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., ito'y nagdaragdag sa ating saklaw ng domain awareness, particular na sa aerial domain, na nagdaragdag ito ng mga mata. Kumbaga, nadadagdagan tayo ng mata will be having more eyes surveillance capabilities, sabi umano ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa turnover para sa mobile radar nito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. So ito lang po mga kababayan ay turnover na ng bansang Japan ang radar na binili umano ng Pilipinas sa Japan mga kababayan. Pinangunahan umano ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang mga opisyal ng militar at depensa sa pagtanggap ng radar system mula sa Japanese State Ministry of Defense. Siyempre mga kababayan, alam naman natin ngayon na sa ngayon ay agresibo talaga ang mga aksyon ng China. So ito talaga ang pinaka number 1 na kailangan natin dito, ang surveillance na ito. Ayon dito mga kababayan, ang mobile radar system na ito ay bahagi umano ng 5.5 billion government to government deal na nilagdaan umano ni Department of National Defense Mitsubishi Electric Company ng Japan. At ayon pa dito mga kababayan, layunin umano ng Pilipinas sa pagkuha ng isang mobile radar system mula sa Japan ay upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa domain awareness at pagmamanman ng teritoryo sa pamamagitan umano ng pagtanggap ng mobile radar system mula sa Japan. Layunin din umano ng Pilipinas na mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagsubaybay at pag-identifika ng mga potensyal na banta sa kanilang teritoryo. So yun po mga kababayan, napakalaking tulong ito para sa ating mga teritoryo kasi mababantayan siyempre mga kababayan yung mga illegal na barko na pumapasok sa ating mga teritoryo ay madiditik na nito mga kababayan. Kaya napakalaking tulong ito para sa bansa natin. Good job sa bansang Japan at sa bansang Pilipinas. Ang pagkakaroon ng advanced radar system ay magbibigay sa Pilipinas ng mas malalim na kaalaman at kontrol sa mga kilos sa kanilang airspace at karagatan na nagbibigay umano na mas mahusay na kakayahan sa pagtugon sa mga posibleng panganib at pagpapalakas ng kanilang seguridad at depensa. O di ba? Makakatulong din ito mga kababayan, no? Para madipinsahan natin kaagad kapag meron pong magtangkang sumakop sa atin ay malayo pa lang alam na natin. Kaya siyempre mga kababayan, makapag-prepare kaagad ang ating mga sundalo na dipinsahan ang ating mga teritoryo o ang hangisyan ng gobyerno para madipinsahan. Siyempre mga kababayan, ito talaga ang number 1 na kailangan natin. Siyempre, sa ngayon, mga bansa ngayon, mga high-tech na yung mga kagamitan eh. Kaya Pilipinas, kailangan din ma-improve ang mga kagamitan pandigma. Lalo na ang pagdating ngayon ng isang radar system na ito mula sa Japan. Napakalaking tulong ito. Ang pagkuha ng mobile radar system mula sa Japan ay bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang kanilang kakayahan sa pagprotekta sa kanilang teritoryo laban sa mga potensyal na banta at pagpapalakas umano ng kanilang domain awareness capabilities sa rehiyon. Diba?
So ayan na po mga kababayan, yan ang layunin niyan. Kaya kumuha ang bansang Pilipinas. Siyempre ngayon mga kababayan, alam naman natin na talagang agresibo ngayon ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. So kailangan natin ito mga kababayan para, siyempre mga kababayan, para masubaybayan ang mga illegal na ginagawa ng mga barko ng China sa ating mga teritoryo. Tulad yan ngayon mga kababayan, dumadami ang mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. So kapag pag dumami ulit, hindi makikita na kaagad ng radar system na ito. So ma-action na kaagad ng gobyerno ng Pilipinas kung ano ang gagawin o paano sila palalayasin dyan kung nakapasok na sila sa ating mga teritoryo. Kasi ang Ayungin Shoal mga kababayan, isa yan sa mga inaangkin ng China na kanila daw yan teritoryo. So balit hindi pumapayag umano si Pangulong BBM sa kanilang mga sinasabi na meron daw gentleman agreement ang Pilipinas na kasunduan dyan na sa Ayungin Shoal o dyan sa BRP Sierra Madre. Pero binasura na po yan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kung ano man yan, ang pinagkasunduan ni dating Pangulong Roa Duterte, wala nang pakialam ngayong administrasyon ni Pangulong BBM dahil walang kasunduan na nangyayari ngayon. Ayan po mga kababayan. So ayon pa dito mga kababayan, eto meron pa akong ibabalita sa inyo mga kababayan, kakapasok lang na balita na isang barko po ang pumasok sa Catanduanes na illegal na pumasok sa ating mga teritoryo. So walang mga papilis na pumasok dito sa ating mga kalupaan o mga katubigan natin na sakop ng Pilipinas. So ito ngayon ang inaalmahan ng ating ahensya ng gobyerno kung bakit pumasok sila rito. Wala naman silang kasulatan na pwede silang pumasok. Ito ay research vessel ng China mga kababayan. So mamaya mga kababayan ay tinitingnan nila kung saan sila mas maraming makukuhang mga yaman dagat sa ating mga karagatan. Ako, mula daw sila sa Albay, umabot sila ng Catanduanes. So itong alamin natin kung ano ba ang aksyon ng ginawa ng gobyerno. Ayon dito mga kababayan, nagpadala na umano ng sasakyang panghimpapawid ang Armed Forces of the Philippines at kinumpirma ang nakitang barko na may bandila ng China na karagatan sakop umano ng bayan ng Biga sa lalawigan ng Catanduanes. Sa gitna umano ng hinalang nagsasagawa ito ng pananaliksik sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Naku mga kababayan, nakapakadelikado pala ito talagang China mga kababayan. Kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone, no? Tingnan nyo, pinapasok na ng bansang China. Ganito kawalang hiya ang China mga kababayan. Walang respeto sa bansa natin. Hindi nila nire-respeto ang pinirmahan na batas o UNCLOS. Hindi yan nire-respeto ng China. Gumagawa sila ng sarili nilang batas. Tingnan nyo, pumasok po sila sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Catanduanes mga kababayan. Malayo na yan sa China. Bakit nandun pa sila? Huwag sabihin na naligaw sila. Mahirap po yun, paniwalaan. Yung sinasabi nila kung naligaw sila. At ayon pa dito mga kababayan, isang sasakyang pandagat ng Pilipinas ang ipapadala upang harangin at ngayon nakatigil. Hindi tumutugon na sasakyan pandagat upang malaman kung ano ang ginagawa nito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ayon sa isang opisyal umano ng National Security Council. So totoo naman yan mga kababayan, dapat talaga kasi siyempre mga kababayan, hindi natin alam, baka mamaya ang ginagawa ng China na yan, siyempre research vessel yan mamaya tinitingnan nila kung saan merong gas o merong mga yaman dagat sila makukuha. Ngayon titirahin nila paggabi, mahirap yan. Tayo pa ngayon mawawalan. Ang mga initial na obserbasyon ay nagpahiwatig umano ng mga barko ay nananatiling nakatigil bagamat hindi ito lumilitaw. Nakatagpo ng isang mechanical na problema o naglabas na isang distress call na sinabi umano ng Assistant Director General Jonathan Malaya habang inuulat niya ang aksyon na ginawa umano ng AP tungkol sa barkong Shinko. So yun, may aksyon na kaagad ang gobyerno mga kababayan. Siyempre mga kababayan, kailangan yan. Hindi natin alam kung anong ginagawa ng barko ng China dyan sa ating mga teritoryo o sa ating Exclusive Economic Zone ng bansa. Haka mamaya, mga yaman dagat natin dyan ay kinukuha na ng mga China na yan. Dinididik nila kung saan mas maraming mga isda o mga yaman dagat silang makuha. Si research vessel to mga kababayan.
So ito dapat yung panoorin ng ating mga kababayan. Kapag meron ho kayong mga nakitang ganyan, report ka agad sa ating Philippine Coast Guard, lalo na sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea, sa ating mga mangingisda, report ka agad sa ating Philippine Coast Guard. So yun po mga kababayan, ikaw, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre, hanggang dito na lang, huwag niyong kakalimutan i-like at share ang video nito. Thank you so much po.